Naghayag na ng intensyon ng Pilipinas na makakuha ng bakuna kontra smallpox na ginagamit na sa ilang bansa bilang panlaban sa Mpox. Saksi si Bernadette Reyes. Panay ang iyak ng sanggol na ito. Isa sa mga nahawahan ng Mpox sa Democratic Republic of the Congo sa Africa. 27,000 na ang naitalang kaso roon ng Mpox mula noong January 2023. Mahigit 1,000 ang nasawi, karamihan mga bata. Ngayon hinihintay sa DRC ang pagdating ng mga bakuna mula sa donasyon ng ilang bansa at manufacturer. Sa Pilipinas, walang supply na bakuna kontra Mpox. Pero naghayag na ang Pilipinas ng intensyon na makakuha ng bakuna kontra smallpox. Ang virus na nagdudulot ng smallpox galing sa parehong pamilya na pinagmulan ng Mpox virus. Dahil sa ang crisis ay nasa Africa, I think doon nila inuuna yung buhos ng mga bakuna. Pero we are very much interested at nag-signify na rin tayo ng intent sa WHO na pag nag-shift na yung global strategy at nag-start na mag-distribute ng bakuna, nakataas na yung kamay ng Pilipinas. Isang Mpox case ang binabantayan ngayon ng DOH. Ang lalaking 33 taong gulang at taga Metro Manila. Ayon sa Quezon City Epidemiology and Surveillance Unit, sa 28 close contacts na maituturing na type 1 o mas malaki ang tsansang mahawa, nahihirapang makontak ang ilan sa kanila. Hindi namin alam kung sinusunod nila at this time yung home quarantine. Ayaw lang nila makipag-usap kasi for whatever reason. So hindi naman na maituro sa atin kung sino talaga dun sa kanila ang naka-encounter. So we're asking for their cooperation. Sa ngayon, sumulat na ang lokal na pamahalaan sa management ng spa sa Quezon City kung saan nagpunta ang Mpox patient kahit may sintomas na para kumuha ng ibang detalye. May mga maling impormasyon daw kasi sa listahan na ibinigay sa kanila. Meron lang hindi consistent kasi meron kaming hinahanap pa. Ayon sa Quezon City Epidemiology and Surveillance Unit, matyaga nilang minomonitor ang kondisyon ng mga naging close contact ng 33-year-old na Mpox patient. Mahalaga raw ang pakikipagtulungan ng mga close contacts para maiwasan ang pagkalat ng sakit. Ang Department of Health naman, nagbabalangkas na rin ng guidelines o health protocols para sa mga negosyong may close contact sa mga customer, kabilang ang mga parlors, barbershop at spa. Walang mawawala kung magsuot po ng gloves, no? At saka yung ating face mask. Bakit? Kasi ang mga barbero, ang mga stylist, mga beautician, intimate yung contact niyan eh. Our interest is to continue the business activities while making sure that health is still the main consideration. Okay. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes ang inyong saksi. Nasunog ang di bababa sa 20 bahay sa Biñan, Laguna. Nagkasunog din sa Old Public Market sa San Carlos, Pangasinan. Saksi si Paul Hernandez ng GMA Regional TV. Mula pasado alas 5 kaninang umaga hanggang sa tuluyang pagsikat ng araw, pahirapang maapula ang sunog na sumiklab sa Old Public Market ng San Carlos sa Pangasinan. Dahil maaga pa noong nagsimula ang sunog, sarado pa ang mga pwesto sa palengke. Kaya ang mga bumbero, puwersahang binuksan ang mga ito. Kasi doon lang kami kumukuha ng income, doon si pinaparent namin na pwesto, tapos itong kantin, wala na, sunog na talaga. May ilang doon na sa kanilang pwesto sa palengke na tutulog at ginising ng matinding init galing sa sunog. Paglabas ko yung umuusok na dun sa dun sa kabila. Tapos pag sa pwesto ko, umuusok na rin kasi yung Sabay takbo ka. Sabay bukas ng pintuan. Walang napaulat na nasawi o nasaktan. Inihahanda ng LGU ang tulong sa mga nasunugan. Iniimbestigahan pa ang halaga ng pinsala at sanhi ng sunog. Bumbira po, bumbira! Dito po sa Biñan! Sa Biñan, Laguna, di bababa sa 20 bahay sa barangay Santo Tomas ang nasunog. Apektado ang nasa 21 pamilya. Wala namang sugatan o nasawi. Yung houses po mostly made of light materials and also yung bandang hapon na po yung nangyari kaya medyo malakas po yung hangin ng panahon na yun. Tinitingnang mitya ng apoy ang short circuit sa isang bahay roon. Nasa 1.5 million pesos ang halaga ng pinsala. Para sa GMA Integrated News, ako si Paul Hernandez ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Nakita po ng GMA Integrated News ang tindi ng pinsala na tinamo ng mga barko ng Philippine Coast Guard matapos banggain ang mga ito ng China sa Escoda Shoal. Saksi si Ian Cruz.
May malaking lona na nakatakip sa port side o kaliwang likurang bahagi ng BRP Bagakay ng Philippine Coast Guard para hindi ito pasukin ng tubig. Nakubli nito ang tindi ng pinsalang tinamo nito ng banggain ng China Coast Guard Vessel 21551. Malaki talaga itong nagawang butas, pati nga yung mga railings doon sa taas, talagang makikita natin na na-deform. At sabi na sa atin ng mga taga Coast Guard, maaaring nga magkasya dyan yung dalawang tao. Ang railing sa kanan o likurang starboard ng barko na pinsala rin. May mga kayas at uka rin sa nguso ng barko dahil sa pagharang ng Chinese vessel. Papunta noon ng BRP Bagakay sa Patag at Lawak Islands para maghatid ng essential goods at mag-rotate ng tropa. Sa loob, makikita auxiliary room vent na napinsala rin. May damage din sa steering room ng barko. Binangga rin ng China Coast Guard 3401 ang BRP Cape Engaño, kaya nabutas ang kanang likurang bahagi nito. This is the worst intentional ramming that was done by the Chinese Coast Guard that resulted to such structural damage, putting holes in our two Coast Guard vessels. Inaasahang ipapaayos kaagad ang dalawang multi-role response vessel na laging nasa aksyon sa West Philippine Sea. Gabi naman ng linggo, isang barko ng People's Liberation Army Navy ang namataang sumusunod sa sinasakyan naming BRP Datu Sanday. Bahagi ito ng mga barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR na nagsasagawa ng maritime patrol sa West Philippine Sea. Kinabukasan, isa pang Chinese Navy vessel ang bumuntot sa amin. Pinakamalapit na distansya nito, tinatayang nasa 100 meters. Lagi namang ginagawa ng PLA Navy vessels yan na umaaligid, nagsha-shadow, but they are not doing dangerous maneuver. Ang gumagawa lang ng dangerous maneuver sa West Philippine Sea to the point of resulting to collision and even intentional ramming is always the Chinese Coast Guard. And sometimes with the participation also of the Chinese Maritime Militia. Kanina umaga lang, lumapit sa Pag-asa Island ng China Coast Guard vessel na may bow number 5103. Hindi bababa sa 10 ang mga militia vessel na animoy nagbabantay sa 3 sandy cay ng Pag-asa Island na ginagawa ng research ng mga siyentipiko ng UP Institute of Biology. Umaasa si Professor Jonathan Anticamara na mas paigtingin ang pagbabantay sa mga teritoryo at bahura ng bansa. Dapat tinutulungan nila kami, dapat nagtutulungan lahat ng mga scientists kasi sino namang magsosolve ng problema na to, di ba? At paano naman natin masosolve to kung wala tayong magandang science, di ba? Kasi manghuhula tayo ngayon. So kailangan natin ng tumpak, accurate na kaalaman. Kaninang hapon, nagsagawa muli ng maritime patrol ang 3 barko ng BFAR patungo sa Pag-asa Sun Case. This is China Coast Guard vessel Type 103. Your vessels have entered the area near Chinese station Jiao. Please abide by the rules of the People's Republic of China. Do not engage in illegal activities. China Coast Guard vessel 5103. This is BRP Datu Sanday to ensure the safety and security of our fishing vessels and the natural resources within the Philippine EEZ over which the Republic of Philippines has sovereign rights. You must declare overroute. Ito, nagpalipad po ng chopper ang China habang nagpapatrolya ang ating mga tropa dito nga sa mga sun case na ito. Talagang medyo may kababaan na po ang paglipad nila. At bukod po dyan sa chopper na yan, makikita po natin na napakaraming mga militia vessels ng China ang nandirito. Meron din po silang isang Coast Guard vessel dyan dahil hindi po ito kalayuan sa Subi Reef na naroon lang sa bandang yon. Halos 1 oras ding nagbantay ang chopper ng China sa mga barko ng BFAR. Nagsagawa naman ng delikadong maneuver ang isang Chinese militia vessel sa paglapit nito sa isang barko ng BFAR. Inilunsad pa ng kanilang Coast Guard ang kanilang small boat para magbantay sa aming galaw. Ligtas na nakabalik sa Pag-asa Island ang ating mga barko. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz ang inyong saksi. Nakapulong ni Pangulong Bongbong Marcos sa Malacanang ang mga Pinoy Olympian na hindi po nakasama sa Heroes Welcome sa Malacanang noong nakaraang linggo. Kabilang dyan ang golfer na si Dottie Ardina, ang gymnasts na sina Aliyah Finnegan, Emma Malabuyo at Levi Ruivivar. Ang golfer na si Bianca Pagdanganan kasalukuyang nasa training abroad kaya hindi nakasama.
Makatatanggap po sila ng parehong insentibo na natanggap ng mga naunang Olympian. Mainit namang tinanggap sa kanyang hometown sa Tacloban si Paris Olympics 2024 bronze medalist Ira Villegas. Nagbigay ang Tacloban City Council ng 1 milyong pisong insentibo kay Villegas, bukod pa sa 1 milyong pisong ibinigay ng kanilang alkalde. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.